Grace of God ay mapagyan po natin, mapick up natin ang mensahe ng Panginoon sa atin sa umaga nito. At this point, I'd like you to open your Bible sa 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 8. Open your Bible, so kaya yung mga holy app po na yan sa inyong mga cellphone. Natin ko ito kay Pastor Shirley. Kung dalang Bible kasi mabigat, no? Holy app, Bible app sa inyong mga cellphone. I repeat, 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 8. Unang Korinto, Kabanata 13, talatang 1 hanggang 8. Anong version po yan? That's very much welcome. And if you happen to see it, please stand with me and basahin po natin ang salita ng Diyos na pagbubulay-bulayan po natin sa umagang ito. I'd like you to follow with your eyes. Babasahin ko po ito sa English version at unawain po natin yung pagkakaintindi kung sakaling ito po hindi ma-flash sa screen for some technical reason. 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 8. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy, and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. Shall we close our eyes in prayer? Our loving God, who is almighty and powerful, our great teacher, who stands in the midst of your people today, we come to surrender and humble ourselves before your divine leading to us, as these words will not return to you without being able to glorify you, and without touching the hearts of your people whose hearts and spirits are parching for truth, for strength, for feeding, Panginoon, ang aming mga kalagayan. We invite you to be with us, God, in spite of what may have been happening. Allow your children, allow your people to focus and concentrate, Panginoon, sa iyong kausap po sa aming kalagitnaan. And whatever it is that the enemy is causing to destroy o mawalan po kami ng concentration, in Jesus' name, sinasaway po namin ang mga bagay na ito. And allow us to sit in the most comfortable possible. Maging mga puso po namin ay makikinig upang mga salita po ninyo ay talagang magkakaroon ng kapakinabangan. At ang biyaya po ninyo ay masagalang aapaw sa amin sa pagitan po namin. At magiging maingat po kami na ibabalik sa iyo lahat ng pagpupuri, pagpapasalamat at pagsamba sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Maaari po tayo makapupo. May kwento po tungkol po sa isang Christian businessman who was sent to go to another state in the US one morning. Typical po siyang may negosyo. So, ang kanyang pong plano that morning, ibibiyahin po siya papuntang Seattle or Washington po yata. And then because na-realize that he was running out of time, no, he booked a taxi going to the airport. Nagmamadali po siya sapagkat meron siyang ticket na kailangan punta, na kailangan po i-consume. Then pupunta po sa kanyang business meeting sa panibagong state in the US. Now, when he went out of the cab, so pantalang bumaba po siya sa kanyang taxi, sa kanyang pagmamadali, no? A few meters away from the entrance of the airport, okay? Nakabangga po siya ng isang black young lady na nagbebenta po ng mga mansanas. Napangga niya ito at nakita niya tumapo ng mga mansanas na mula sa kanyang basket, but dahil siya nagmamadali, nilikon niya saglit at nagmamadali siya halos takbuhin ang entrance ng airport. So, samantalang siya bumila po doon sa pagpasok niya, ganyan kanyang ticket check at wala na po siya check-in bag. Tapos nagdeme-diretso siya and he had that sigh of relief na, ay, salamat sa Diyos. Alam yung feeling ng dalikat, na palitan sumagot ka sa oras, di ba, mamamamiya ka talaga. So, pagpapuyo sa pre-departure, he was gasping, ay, salamat sa Diyos. Grazie Dio. Siguro, sinasabi niya ganyan.
Pagka pumipikit siya, tawagin ng pre-board, bago magsimula mag-boarding, sa kanyang pagpikit, hindi mawala sa isip niya yung larawan ng babaeng natabigyan doon sa labas ng airport. Sino po kanya i-dismiss? Simulan mag-panic, nagtatap siya ng kanyang paa at ginagay ng kanyang balikat at itong tatawagin ng kanyang pangalan para sa kanyang plano. Pero hindi mawala sa isip niya yung babaeng nabunggo niya. And to give him a sense of relief, tinawagan niya yung kanyang meeting. Can we move our meeting later this afternoon? I got very important something to do. Pumayag yung kanyang meeting. Sige, sabi niya, sakto, mamibili muna ako rito. Kinuha kanyang attached case at mabilis lumabas mula sa kanya sa pre-departure stage. At pagbalik niya, to his surprise, paglabas ng airport, naroon pa rin yung batang babaeng Black American na ito. Kinakapay yung mga mansana sa natapang sapagkat ang babae pa lang ito ay isang bulag. She was looking for the apples outside the airport. Pag nakuha na siya, puna sa kanyang damit at ilalagay sa kanyang basket. And then sa kanyang natulala, ang lalaki ito, hinabit niya, oh, I'm so sorry. It was I who bumped into you. Ako'y nakabangga sa'yo. Let me help you, tulungan kita. Kinuha niya lahat ng mga apples na mga apples niya, pinunasa, sabi niya, babayaran ko lahat ng ito, dodoblihin ko pa. Umuwi ka ng pasensya ka na. I'll pay double or even triple. Ang ginawa ng bulag na ito, pinapakapay ng braso ng lalaki Kristiyanong ito, hinawakan ng mga sabi niya, Sir, are you God? Ikaw ba ay Diyos? Sinasabi ng kwento ito na para bagang mundo na ating ginagalawan ay kulang na kulang sa pagmamalasakit at awa na tayo sa mga bagay na kinalaman sa kagandahan ng loob. The world we live in actually is thirsty. Nauuhaw tayo sa mga gandang bagay, sa kabutihan, sa pamalasakit, lalo sa mga tao hindi natin kauri sa pananampalataya. And this is a very good appeal para po sa atin. Ang binasa po natin na ito, na 1 Corinthians 13, ay jump back, o hitik na hitik po sa mga pagtuturo na parang kung inaakala po natin na ito po ay isang passage na binabasa pag may mga kasalan, this morning, let me challenge our pre-understanding, hindi po ito sinulat para doon. I understand na may mga pinakasal. Binabasa po, love is patient, love is kind. Iba po sila sumusulat sa mga slum book. What is love for you? O sabi ng 1 Corinthians, love is patient, love is kind, it is not boasting. Sabihin po natin, this is not the very definition of love. Today, pag-usapan po natin, ang sinasabi po ng 1 Corinthians ito ay manifestations o bunga ng isang taong nabubuo ng pag-ibig mula sa ating Diyos. Hindi po ito ang definition ng love. Okay. Alam niyo po, sa biblical preaching, of course, tayo po mga nag-aaral ng kapastoral, nag-aaral po tayo ng Bible School, natutunan po natin yung basic hermeneutics, mga exegesis, nalala niyo po ito, at gumagamit po tayo lagi ng context. Context. A faithful teacher of the law always considers, di ba, alam niyo po ito, basic po ito, ano yung context? Sino ang nagsabi? Si God ba? Yung narrator ba? O yung author? Diba? Minsan bigyan may third party, especially sa Old Testament, kasi nagsabi nito si God, are you sure? Go back again. May narrator. Diba? So hindi si God ang nagsabi. At hindi rin yung author. Mukhang may narrator. Diba? Sa New Testament, madaling sabihin kapag gumagamit ka po ng ganitong mga pagmula ay salita ni Jesus. Pag hindi, lang sabihin, sulat halimbawa ni Matthew sa Gospel. Now, what's interesting, given na po ito, 1 Corinthians po ay, sino sumulat? Pablo. Okay? Alam niyo po ba, I'm not sure baka very aware na po kayo dito. Alam niyo po ba, ang pinakamaraming, si Pablo, 1/3 po of the New Testament, sinulat po niya. No? Granted po. Ang very interesting about Corinthians, 4 ang sulat niya sa church sa Corinth. Did you hear about that? Yes. 4. So binabasa po natin 1st and 4th Corinthians. Interestingly, what happened to the 2nd Corinthians and 3rd Corinthians? Diba? At bakit, isipin natin, bakit of all the churches na napuntahan niya ng po ni Paul na natayo at hindi niya natayo, bakit maraming beses sumulat sa Corinth? Diba? Alam po natin ang Corinth, ito po ay talagang seat of wisdom, seat of cognitive enrichment. Andito po yung maraming mga tao. In fact, dito po pinanganak, diba? Nag-tribe halimbawa si Socrates, si Plato, si Aristotle, yung mga magaling po natin ng mga philosophers of our time na ngayon, impactan po sila. Kasi Paul, being a lawyer himself, he likes to engage his cognition sa mga taong nag-iisip. Kaya alam po, sa ating mga Kristyano, importante po ginagamit po natin ang ating mga sentido po po. Nag-iisip po tayo, no? Pag tayo po ay nagpapasya, pag tayo ay nagtungo sa ating kapwa, pag tayo nagpaplano, gumagamit po tayo ng kukote. Okay? Alam niyo po sa mga medyo may edad, no friends, sa mga nasa pre-departure, ha?
Ang tawag ko niya na sa pre-departure, konting kuya ko na lang yung tatawagin niya ni Lord. No? At ang hindi kumakas ang bahay pag walang maintenance. Di ba? Nagpapanik yan pag walang mga diabetes, walang magagamit sa diabetes, sa hypertension, mga amlodipine, mga atenolol, di ba? So kakabahan niya, minsan, okay lang silang masabay na walang set, huwag lang ang maintenance. So, konting kuya-kuya na lang yan, kaya huwag natin i-stress yung matanda. Kasi konting na lang yan, konting bahing na lang yan, ay tatawagin yan ni Lord. Okay, alin po sa neuroscience, neuroplasticity, kung bakit may mga tanda hindi na natitinan, kasi po utak din nag-shrink na. No? Nag-shrink na yan. Diba? Sa child counseling, which I do a lot, no? Yung utak ko na yung neuroplastic. Pag na neuroplastic, ano yung plastic balloon? Diba nung bata tayo nag-50, yung kulay green, nihilip, ano na doon, malaki nito, pag lumalaki siya ngayon, ganun po yung utak ng bata sa child counseling. Nag-e-expand siya na nag-e-expand, kaya mga bambino na ganyan. Lahat naman na narinig, tama yun. Pag nagmura, okay din magmura. Pag halimbawa, lahat ina-accept po nila, pa-expand na expand. Now, ma-reach po yung pinaka ng development ng brain, sabi ng neuroscience, pag tumatanda, nag-shrink na yan. No? Kaya mga matatanda, pag sinabi nila. No, hindi na sila masyadong nakikinig. No? Hindi na sila masyadong nakikinig. Tapos madalas na yung ma-offend. Tama o tama? Parang dami ng matatanda. Di ba? Kaya kayo ng mga bata-bata, unawain natin, pakipot na lang pakipot yung kanilang mga utak. At ang natitirang po doon actually, yung mga hindi mo hypothalamus, hippocampus, part of the brain, which is responsible sa mga emotions. Kaya unawain natin sila. Lawakan ng ating mga pasensya. Okay? Now, kaya pala yun na, sige na lang malapit na itong tawagin ni Lord. But anyways, bakit po ito? Bakit po sinasabi natin ito? Si Paul is a very cognitive person. No? Si Paul po, kung maaalala niyo po yung mga 13 letters sa New Testament, meron po siyang konti-konti lang na particularity sa emotion. Alam niyo, pinakamadramang letter ni Paul sa lahat ng sulat niya? Yung puno-puno ng mga pains at emotion at yung mga vulnerability, 2 Corinthians. You will never find, sa kanyang mga letter ba, Galatians, mga prison epistles po niya, letter niya kay Timothy, ang pinakapuno-puno ng mga pains at the emotional side of it, 2 Corinthians. Again, ano meron sa 2 Corinthians? No? Ano meron dito? Bakit ganun kadami? You remember, si Paul ay most probably nasa Ephesus po, nung sinulat niyo po ang 1 Corinthians. Bakit? Bakit niya sumulat sa 1 Corinthians? May 5 problema ang church. May 5 problema. Are you ready? Number 1, yung first 4 chapters po ng 1 Corinthians, may problema sa pagkakaisa ng church. Buti lang, di ko po kayo kilala masyado. Kaya kung sasabihin ako rito, bato-bato sa langit, nagpwede mo, oo. Paano ba sa lokal yan, ano? Pero kung hindi ko kilala sa person ko ito, baka hindi na ito makulit. Baka hindi nila ako invite pagkatapos po nito. So, una po problema, yung pagkakaisa ng mga Kristiyano dun sa Corinth. Can you imagine? Promising yung church, mayaman, maraming architect, maraming nurses, maraming doctors, maraming mga engineers, pero problema nagpapataasan ng ihi. Kung sino yung pinakamalaking donasyon, yun ang bida. Kung sino yung pinakamapera, yun yung parang naging sumusunod. Mukhang wala naman sa patulan niya. Wala naman. Tapos sabi pa ni Paul at one exam, sabi niya, ba't kayo hindi nagkakaisa? Sabi niya, paano may maka-invite ng Christian kung ang church na yan, kilala sa pagiging sliced bread? Diba? Diba tayo, diba? Body, nagiging slice bread, tipak-tipak, diba? So, paano maka-invite ng mga Gentiles? Sabi niya, there's number 1 that Paul was addressing sa Corinto, sabi niya yung pagkakaisa, in fact, ginamit niya pa sa ibang version para sila nagkakagatan ng mga hayop. Diba? What a way to describe yung mga Christians pero bakit ganun sila mag-treatment? Hindi therapeutic yung kanilang relationship. Sa counseling and psychotherapy, napaka-importante ng therapeutic relationship. Pag nakita mo lang siya, praise the Lord ka. Hindi mo siya iiwasan. Magkakamasahag ka, hindi mo sa patitingin. Di ba? Buti kung hindi isang tren na sinasakyan natin, papunta ng Roma o ng Firenze. No? Maliit ng mundo, iisipin po natin, sabi ni Paul, if there's something na kailangan yung ayusin sa church, yung pagkakaisa. Kaya nga tinawag tayong brothers and sisters, di ba? Magkakapatid tayo sa Panginoon. Isa lang ating Diyos. So baka mamaya, baka iba yung mga dito, yung mga Kristyano, sabi ni Paul, baka hindi pa talaga sila saved. Di ba sa mga ibang commentaries po na about 1 Corinthians. And then, pangalawang problema po dito, actually, merong sexual immorality sa church. Remember, yung chapter 5, 6, 7, may isang binata po, nung nagsubok kay Paul, nakating kay Paul, sabi niya,
Paul, sabi niya, you have to help the church. Sabi niya, may isang young people sa church and he was having sexual relationship sa kanyang stepmother. Okay? Namatay yung kanyang nanay. At yung tatay niya, biological mother niya, nagkaasawa, siguro bata-bata, at saka baka nasa peak ng kanila yung sexual vulnerability. Kaya, alam niyo po, iingatan po natin ang ating mga sexual boundaries. Because we can never tell. We have so many global leaders who fell into sexual temptation. So, kailangan yung mga boundaries clear. Not giginahin. Okay, mag-ingat tayo sa ating mga history. Because sometimes history repeats itself. If you do not take good care of your personal testimony in life, Satan is very good actually. Alam ko dati. At especially yung mga unresolved, yung mga alam niya, akala mo wala, pero sabi ni Carla, meron. No? Ang dami na po namin cases niya na parang na-rape victims. Marami na po na hinihipuan ng kanyang amain o ng tiyuhin o ng kuya at worst tatay. Name it. Many clients like this. Domestic violence. No? Lalo ng pandemic sapagkat lahat makulong tayo sa bahay. No? Lalo po sa aming squatters area. Hindi nyo kakayanin yung mga kwentong aking nakapangin. Kaya minsan, na ako sa pakikinig ng mga tao, minsan, ayoko ng batang tatay, kailangan doon yung anak ng babae. Pinaforbid ko na yun kasi talagitan Because nangyayari siya. Mga tatay, huwag dapat kinakandong sa kanilang kantungan yung mga anak ng dalagita, ganyan. Sapagkat kung may problema sila sa kanilang relation ng mag-asawa, di ba? Yung mga sexual diversion, nuances mo na, delikado yun. And the enemy will lead you to some situation that you will compromise when no one sees. Pero akala mo wala. Pero pagkatapos ng 7 years, o 8 years, o 9 years, pumuputok yung mga akala mo na nakalimutan na. Pero meron pa rin. You have to be very careful. Nabubuhay tayo sa habag ng Panginoon. Lagi po rin. Remember sa Lamentations 3:20, di ba? His mercies are new every morning. Hindi niya sinabing grace. Mercy. Habag. Dapat kang parusahan. Dapat kang ma-expose. Dapat kang makulong. Di ba? Pero, pinapahintulot ng Diyos magkaroon ng pagkakataon para iwaksi. Hindi na ulitin. At pakatandaan mo, may nangyari kung hindi na dapat makulit ngayon. Iingatan ng buhay ko. Hindi ako lalayo sa Panginoon. Hindi ako mamalaki sa Panginoon. Kailangan ko ng church. Kailangan ko ng accountability. And then, sinabi ni Paul yun. In-address ni Paul yun. It should never happen sa church. Iingatan natin ang ating mga sexual boundaries. Because sexuality is also synonymous with intimacy. Anyways, that's number 2. Number 3, may problema po sila sa pagkain. Pagkain na lang. No? Bakit? Pag panahon po ng mga harvest, at mga offering sa temple, so yung mga tao nag-o-offer mayaman, mga tupa, mga karne, pagkatapos ito yung dugo sa lupa, nalala niyo po yan, at yung mga sakto lang pera ay para mga pigeons, mga mumurahing lang halimbawa na dalhin sa temple. So ang daming karne ng high priest. Ano, papatayin sa cholesterol, yung pare? Patay-patay, yung buti wala pa rin yung panahon, di ba? Wala pa mga pang pero daily long. So, ginagawa ngayon ng priest at family, pagkatapos to save for themselves until magkaroon ng offering, tatapahin niyo iba, ibinibenta sa palengke. The problem, some members of the church in Col, magpunta sa palengke, sa isang lugar, sabi ito, in-offer ko na karne, ba't na binibenta? Pangalawa, binibili ng iba. Di ba't mo pinili, in-offer ko yan sa nagkaroon ngayon ng mga holy. No particularly sa food, dapat hindi mo binibili mga hindi mo binibenta, hindi mo kinakain, yung mga in-offer sa temple, kasi sa high priest dapat yun. Nagkaroon din sila ng mga petty issues. Sabi ka ni Paul, huwag na kayong yung mga maliit na bagay, learn not to dismiss. No? Parang yung mga bagay na hindi nyo, it's good not to know. O kaya parang, at kung may mga bagay na naka-stumble sa fellow Christian, lubayan nyo yung naka-stumble na yun. Ang point nito ni Paul, iwasan natin yung mga bagay na nagiging kanitisura ng church. Kasi sa halip na encourage sila pumunta sa church, natitisod sila. Siguro pag-usapan nyo ako sa group na ito, kailan ka rin nakapag-invite ng tao sa church? Kailan mo rin nakapag-invite ng kaibigan, ng kapwa Pilipino? Or baka tanongin mo sa ilan na nawala sa church dahil na-stumble sa iyo? Yan ang matindi dyan. Ilan na ang lumaya sa ating panuba dahil sa katabilan mo ng bibig? O sa pagiging magaspang mo ugali. Di ba? Magandang pagkubulay sa nakatagdag, sa pinagiging dahilan, sabi ni Paul, stay away from the stumbling block. Amen. Ano? Sa church po namin, alam mo yung mga squatters. I love squatters. Pag 14 na taon po ako squatters, alam mo yung mga dalahirang mga babae, mga ilan ito, pag hindi mag-maritesan. Alam niyo yung marites, di ba? Alam mo sabihin ng marites? Chismosa. Oo.
Ano yung ibig sabihin ng acronym na Marites? No. Master of Arts in relaying information through exaggerated storytelling. May mga status kayo sa Facebook, maliban din sa mga ano. Diba? Isip mo, wala malang gawin sa buhay. Ano po sa lugar po namin, napakarami niyan. Napakarami. So, ina-address ko yung mga dalahirang mga babae, yung mga, hindi na sa mabingkuhan, nasa bidyokehan, o nasa matongkitan. Pero of course, sabihan ng Panginoon pag sila sa church, there is more meaning to life. Meron tayong Bible study, may women's fellowship, nagtuturo kung paano gumawa ng sabon, kung paano gumawa ng mga pulburon, kung paano magkaroon ng mga foot washing, mga body scrub, para gagawa tayo ng kabay. Yun yung ginagawa natin sa church. Kasi meron po kami Compassion Ministries, and we have 387 bata na pinapaaral ko. May mga sponsor ko from the US, from Canada, South Korea, and Brazil and US. At tinutulungan po namin sa mag-aral tayo, mabuti, mangarap tayo. Hindi po nakatalayan sa squatters, makatay tayo taga-squatter. No offense sa mga taga-squatters. Ibig sabihin, the child should go to school. Mangarap siya. Yung mga magulang na yung naglilibig natin kasal, dapat kayo, pag kayo nagkasama, papakasalan mo, magkakanak kayo ng mga batang may takot sa Diyos, mga alaga sa katawan, pinagayaman ng kaisipan, pinulusog mga psikologik na karamdaman, kalagayan, yun ang ating value. No, baka po na dito ni church, nahahati yung congregation, Baptistic at Pentecostal. Diba? Kasi iba't pag nag-worship sila, tahimik, parang bawal ang drums. No? Bawal yung mga maingay, dapat tahimik lang, dapat mga ganito lang. Meron silang quote-and-quote ideal way how to worship God and sing with God. Samantalang ibang side of the spectrum, gumagana na ba ito ngayon? Tingnan natin. It's not working yet. Nakasaksak na ba yung gusto? Yung connector ng USB? Screenshot lang para... Hindi screenshot. O sige pa. Ayaw, sabi ko nga bukas bibili ako ng bagong laptop. Pero may kasunod siya, may kasunod. Sige nga pa. But anyway, baka may hirapan. But anyway, po the way you measure ba. Okay, ang point po dito sa pang-apat po yung nahati yung mga tao, dapat meron silang preferred type style of worship. No, dapat tahimik, solemn. Okay, iba naman hindi dapat Pentecostal tayo, magingay, dapat free time to express our worship to God. Dapat expressive, dapat yung elaborated. Para ba we sing from the top of our lives and not contain ourselves sa mga limited spaces. Nakahati pa siya doon. Si Paul siguro kumakama siya ba naman? Yung pag-aaway ng balik na bagay na. Kung hindi siya nagtataas ng kamay, kung hindi siya masyadong pumapalakpak. May mga Bible schools sa Pilipinas po na bawal sumaya, bawal gumanyan. Dapat ganun lang sila. No? Dapat ganun sila. Bawal silang gumala, bawal kumente. Kasi parang pahalay. Bawal pumunta ng disco, bawal pumunta sa sinihan, for example. Di ba? Yan yung mga bagay na naisip po natin na ginagawa nila. And last but not least, which is very, very important po sa ating pinag-usapan. May mga Krisyano noon, most likely are Sadducees, hindi sila niniwala sa resurrected Christ. You remember that? Major natin yun, di ba? 1 Corinthians 15:16, alam niyo po yan, kung meron isang elemento, okay, ng ating Christian faith, doctrine po natin, God's not dead. Hindi siya nantiling patay. Kapag meron tayong mga cross, halimbawa sa ating mga altar, wala nakapakong cross doon. Kasi ang Diyos, hindi siya nantiling nakapako. Nabuhay siya maguli kasi kung hindi siya nabuhay, di ba sa kamatayan, walang kwenta yung ating pagiging Krisyano. That's very clear sa atin, di ba? Although paborito ko po sa Roma, sa Firenze, kung mag-ibisita yung iglesia kasi yung frescoes, doors, di ba? Ang sarap-sarap tingnan. Pero, to stay longer, bawa sa namatay na Nazareno, for example, naglalakasan ko ng konti yun. Sapagkat alam ko, hindi na natiling patay ang Diyos. Buhay po siya. Walang message ng ating salvation, kundi na pagtagumpayan yung ating mga kasalanan. Now, yun po yung overview po ito ng 1 Corinthians. Now, what led to 1 Corinthians 13? Ano po ito pinag-uusapan natin? Ulitin ko ulit sa inyo. Hindi po ito dinisenyo ng Panginoon para sa mga kasalan. Okay? But I don't mind. Mag-get ka sa sapato ba? Kung babasahin po ito, I don't mind. Sinasabi ko lang po sa inyo, tawag ito yung context. Hindi ito sinulat ni Paul kasi may lagi magsing-iro, may mga mass wedding sa Corinthon. Sinulat ni Paul kasi may nangyari ngayon sa church. Okay? That's very, very important. Now, bakit kung 1 Corinthians 13 nasulat kasi may nangyari sa 1 Corinthians 12. Ano yun? Ang buong chapter 12, discussion ng mga spiritual giftings na meron ng iglesia.
Nalala niyo po yan? No? At sa lahat ng ito, tatatalon tayo ng konti. Sabi niya rito, sa buong chapter 12, actually meron po limang spiritual gifts na mukhang ginagawa natin. Atakin tayo rito. Sabi ni Paul, lest that we forget. Huwag na po natin kakalimutan, the very important, the very essential part, no, ng lahat ng pinag-uusapan natin, yung kapasidad natin ng umibig. Kaya dinisa sa ngayon sa verses 4 to 8, what is love about? Ano yung dapat na ginagawa natin dito? But, again, for the second time, bibigyan ko po ng din dito, itong love po na ito, hindi erotic o eros love. Remember, merong apat po tayong pag-ibig. Una po yung agape, the love of God na na-experience po natin. Pangalawa po ay yung phileo. Isa yung phileo, yung love natin as brothers and sisters. Hindi siya sexual, hindi siya ganun ka-intimate, pero we love us, our others, as a family, as friends. Okay? Pangatlo po ay yung storge. Ang storge, love for country, love for comune, love for Padova, love for Italia. No? For in general, every social justice. Pero tayong love sa mga tao ng mga sa mga kulungan, sa mga nasa lugar, sa mga sa country journey. At pinakahuli po ay yung erotic, ito yung sexual, intimate, the love at babae. Okay? Pero sinasabi ni Paul dito, this kind of love, pinag-uusap sa 1 Corinthians 13, hindi siya romantic love, hindi siya erotic love. Actually, it's an expression, understanding or re-understanding of the agape love. The love that we receive from God. And what happens to you bilang recipient ng love ng God? No? Kung ikaw talagang Christian, talagang po si Jesus bilang your Lord and Savior, you experience, you invite and live out this kind of love. Dapat inakita natin sa ating interpersonal relationships on top of the spiritual giftings sa sinasabi sa verse chapter 12. Did you get that? Sabi ni Paul, importante, ang giftings ng church natin diniscuss sa chapter 12. Pero sabi niya, iba sa atin, nakakalimutan natin. Alam niyo po yung pelikulang Take sa Manila Woman? Yung Very Special Love, yung si John Lloyd Cruz, tsaka si Sarah Geronimo, di ba, pana po ng John Lloyd Beye. No? Pero dumating yung series si Sarah Geronimo, tsaka ni John Lloyd, nung si Miggy Montenegro, tsaka si Lido Magtalas, panoorin po yung napaganda po niyan. Because siya ay product ng isang dysfunctional family. Alam mo ba guys, yung nanay at tatay mo hiwalay, yung bata nag-struggle yan sa kanyang mga faithful love. Napalipat-lipat na ng jowa, may trust issues. Hindi mo talaga ako mahal eh. Sila po yung mga attachment abandonment issue. Actually, gusto nila mapit ko kanila sa kanila, pero they tend to push them away. Alin na ambivalent? Actually, I want you, I love you. No, I want to be safe, to grow with you. Pero sila naaaning-aning na parang, hindi ba bago ka ng mas guwapo, mas matalino, mas mayaman, nasa bakoy, pagpalit mo na ako. So you tend to push that person away. But actually, want you to be close. Are you getting the point? Ambivalent feelings yun. Actually, yung gano'n, meron silang attachment abandonment issue. Nung lumalaki sila, they do not feel love. Hindi pala ng love ng mother or ng father. O kaya taki lagi nag-aaway. May really love. O minsan pag solo child, may triangulation. Ano yung triangulation? Kung yung mga solo child syndrome, may medyo mahirap din yun. No? Kung nagkawin na ng tatay kampihan, namin mo kasi, wala kami anak ko. Parang, sino talagang kampi ko rito? Ano ako sa pamilyang ito? No, parang alay ba ako? Kalaban ko sila? O whatever. No? At isa naman pagtatlo, no? Sa child counseling, no? Yung latong gitna, uy, may middle child syndrome, may MCS. Alam ko yung mga panganay favorite yan. No? Kasi first earache, first puso, first cesarean, di ba first lampin, kung lampin, no? Di ba, nung panahon lang, nung kibis-kibis, wala nung diaper. Di ba, ano yan? Lampin, bigkis, hindi ba? Tapos, ano ba yung tinutusok sa gilid? Perdible. Diba? Tapos kukusutin mo yung ilalagay mo ng Clorox, ng kalamansi, bibilad sa araw, papalupalukin, di ba? Pero diba, kakamiyasan mo, di ba? Ngayon, hindi, isang tapon, di ba? Ganun, nung unang panahon, pa kailangan papaputiin mo yan. Di ba? Nung unang panahon. But anyways, panganays will always be special. Tandaan mo natin, even sa Bible, yung mga panganays, meron silang birthright. Di ba? Alam niya, dapat si Esau, galing din, tapos ganito, etc. You remember that? Tapos, yung mga bunso, sila yung apple of the eye, sila yung happy pill. Yung taga, sige, kantaka, sige, dalan si Pabo ng lamesa, kantaka ng ganito. Sila yung parang entertainer, apple of the eye ng mga magulang, sa tutusan, mga halataw. Yung mga middle children, they do not know their placement in the family. Hindi ako pamani, hindi rin ako bunso. So, saan ako? May middle child na dito. Basta hindi ka pangan, hindi ka bunso. Isa lang, dalawa, diba, medium. Okay, lumamigil naman kayo. Okay, sige, yung middle child syndrome, madalas po yung kliyente namin sa counseling. Sila nag-i-struggle. Sila laging kalaban ng panganay. Kasi parang, pag ang kuya o ate, nagmahal ng wala sa panahon,
Di ba? Yung umibig na buntis ng wala sa panundi kasal. Ito na yung second child. Ako, nagkakato. Pakita ko sa inyo mga, umibig. Parang kung may ranking si ate, ganyan, ako papapanayon ko sa inyo. They wait for an opportunity. That's why in the Philippines, in the last bago po pandemic, meron pong study ginawa kami Psychological Association of the Philippines. Ang kadalasan ng papagaan ng buhay ng mga magulang bago sila tapos matanda, mga middle children. Kapag nag-fail ang panganay, again kapag nag-fail ang panganay, nag-asawa agad, kakagraduate pa lang, nagpakasal ka agad, no? Pag nagtuturo po ako ng true love words ngayon, yung sa February, for example, di ba parang yung growing, learning, marrying, ini-inject ko po yung after you graduate, maglaan ka ng at least 2 panahon, tawag po doon yung honoring. Ano yung honoring? Kung kaya mo naman magtrabaho na parang paglaan ng buhay ng nanay, hindi naman nila hinihingi yun eh. Ibili mo ng ticket ako ng Dalampasigan ng Palawan o kaya ng Siargao, no? O kaya ipapakita mo, ito nga pala isura ng Hong Kong Disneyland. O pasalagin mo halimbawa sa Lucky Plaza doon sa Singapore, no? Hindi naman nagmamanicure sa kahabaan doon sa Singapore. Makita mo lang nila, bago mo lang yung mga marami na silang pilegis, kung tinimbo, hindi na kaya ng DJ, yung mga pagkulay ng buhok, no? At talaga may yung kanilang mga, kasi bilang na rin pagpagaan kahit hihingin, tawag po din yung ordering bago pumirate, bago mag-asawa, bago magpakasal. Para po sa akin, it's a today, because remember, the very first command in the Old Testament that has a promise, honor your mother. Mga young people, mga young hindi start thinking about your parents because hindi naman tatagal, remember, nasa departure date ba dyan? Pag-aanin na, palagpasin na lang sa tenga yung mga yung mga minsan na siya, paulit-ulit na parang silang plaka. At remember yung mga nanay magaling sa history yan. Di ba? Akala mo tapos na, pero hindi pa rin paulit-ulit. Nung bata kami, ito ganyan, nung ganito, etc. Hindi natatapos hanggang sa makamatayan yan. So I guess it's the brain wiring. Again, hindi ko ganun na, parang it's a brain wiring. No? Or anyways, sabi natin, that kind of love, sa placement natin, sige, next slide nga natin, ano yung pinag-uusapan natin doon? Yung mga spiritual giftings ng ating church. Okay? Ang sabi ni Paul dito, do not forget that love is indispensable. Pag sinabing love is indispensable, hindi mo pwedeng alisin sa equation ng love. Okay? Magaling kayo. Sa discussion ng gift of tongues, remember? Alam ko, Pentecostal, at saka mga charismatic, ay talagang that's biblical yun. Actually, to remember, we honor God by speaking in tongues, and God is glorified. Di ba? That's good. Recognize Paul, amen. We have to practice that. Sa ating mga spiritual, practice, etc. That's good. Tapos sa verse sinabi nito, some of you ay mayroong gift of prophecy and understanding. Hindi lahat ay may ganyan. Na-envision ko. Ang church natin ay ganito. Ikaw ay lalaki mag-isang successful engineer. You will be sa Europa. Ito magkakaroon ka ng 5 churches, di ba? Some people are visionaries. Some people can maybe, meron sila kakaibang mga disclose, understand the mysteries that not all people can tell. Alam ko, hindi ako ganun. Kasi dinisign ako ng Panginoon, hindi ako long-term thinker. I acknowledge that. Hindi lahat ay binibigyan sa atin again. But si Paul sabi niya, I know some of you there in Corinth may ganitong gift. And it's a gift. Ibig sabihin, galing sa Panginoon. And then sa verse 3, sabi niya, some of you, pag nag-pray sa mga may sakit, gumagaling. No? Pag pinag-pray, may postpartum, gumagaling. Pag nag-pray ba na sa hospital, nasa isip, gumagaling. Pero alam ko po, ako noong 2022, in-invite isang member ko sa church, sa Fatima Hospital, malapit ko sa Bible Pastor. Sabi niya, dalawin niya po si sister na yung Noemi kasi po nasa ICU ko, tapos pray ko natin na gumaling. Ako naman, syempre, pastor ng duty. I came right away, nakawagong short pa ako noon. Pinapasok ko sa hospital, pag pastor ka, kakalaw ka naman na na pumasok kayo, So pinag-pray ko, Maya-maya hapon, namatay. Kasi mula po noon, hindi na ako tinawag mag-pray sa mga may sakit. Kasi baka mamatay. Sinabi ko lang naman ng Lord kung ano po kalooban ninyo. Siyempre, dami-dami lang pusok-pusok. Diba, lahat na ng mga diba? Sabi ko, Lord, kung kalooban, pray ko kung kalooban po niyo, mahinga na po siya. Dahil bilang, ayun, patay sa hapon. Kaya sa mga 22, 23, 24, 25, hindi na ko niya mag-pray sa mga message. Kasi baka mamatay. Well, some of you, mga leaders, mga deacons, pastors ng church, some of you baka pag tinawag, gumagaling. Gumagaling yung yung anxiety. Halimbawa yung mga gastrointestinal problems, o mga physical disabilities. Some of you may ganun gift, di ba? Gumagamit pa lang ng oil, di ba? Yung anointing, etc.
meron tayong healing crusade, meron tayong mga healing, di ba, services, and God provides breakthroughs, physical breakthroughs, psychological, mental breakthroughs, and God can make it happen through people. Di ba? So it's a gift that we have to recognize. And then, sabi niya, pang-apat, some of you are blessed financially. Some of you are like philanthropists, na pagkapag may ambagan, unang-una yan. No? Hindi ka magdadalawang salita. Minsan naglalabag pa ng bundle-bundle ng mga pera. No? But you only purposeful. Kasi pwedeng picturean yun at pwedeng upload. Diba? Mga outward acts of love because they have so much to give. Kaya yung mga politiko magaling sa kakatapos ng election sa Pilipinas, yun, di ba? Magaling, di ba? Pagalingan ako lang, donated by, ganyan. Ang pangalan dyan, mukha lang, nakalagay doon, for example. Di ba sa mga probinsya, yung mga electric pa, nakaupo yung pangalan ko sila nagbigay. Di ba? Yung mga kurtina, nakasusi doon, naka-embroider doon yung pangalan. Mrs. ganito. Di ba sa mga ano din? Di ba? Ang tawag ni Paul dyan, may mga Kristiyano kunyari galante, pero they are suckers for affirmation. Gusto na ng appeal, gusto ng pabita, effect. Kung wala, ang problema pag isod sa church at isod, halimbawa sa pastor. Alis yan. Merong pride yan, hindi dahil sa akin. Diba? May nakita na po ba kayo nagmalaki sa gawain na walang pinagpala ng God? Mga Kristiyano na nagmalaki sa gawain, nabigla sila ng God, wala pa akong nakita. Some of you, magpapagdali sa akin naging Kristiyano, pero wala tayong karapatan na magmalaki sa gawain ng Panginoon kasi gawain ka ng Diyos. Nakakatakot yun. Ako takot. Kung meron isang bagay na kinakatakot ko sa buhay ko, hindi ako yung mamamatay eh. Kinakatakot ko po, magpatuloy ako sa buhay ko na malayo sa kalooban ng Diyos. Nakakatakot. Kasi, I have seen people na dati silang Kristiyano, pero sila nag-backslide, nagmalaki sa gawain, nagmataas ang pride against sa church. Yung mas malalaki yung sinasapit po nila, parang sumuka sila, tapos kinain yung suka. At pag sila talaga na mayagpag, mas masakol pa sa hindi Kristiyano. My friends, kung kayo po'y matagal sa church na, take good care of your personal walk with God. I tell that to myself. It's not about, God treats Padova as form as a body, but God treats you, all of us, personally. Amen. Ang yung personal quiet time, Bible reading, reflection, personal tithing, baka nag-times ba lahat? Yung mga nagulog ba lahat? Pakipaswerte rin ba? You know, faith is very personal. Just when you think, wala lang, pero the day will come, you will be, exposed. Natin yung mga bagay. So, take your personal walk with the Lord. So, kapag gagawa tayo ng kabutihan, do it silently. Hindi parang to gather attention or appreciation. God sees everything. Di ba? The last but not the least, hindi mga kunyari martyr, na parang, kahit namatay ako, remember si Peter, sabi niya, Master Jesus, sabi niya, kahit buhay ko, tigil kami, 3 beses mo ko itatatwa. Yung mga ganun masyadong kasi, makuda. Ngayon parang, bago sila mag-isip, so isasalita muna. Hindi muna, let's quiet ourselves. Mag-isip muna tayo. Yung mga tanong, sige, kahit buhay ko tataya ko, sunugin ako, remember? If I give my bodies to be burned, parang sabi niya, shh! Migil ka. Si Pedro, di ba yung mga ganun choleric, sanguine personality na strong personality, pero shh! Migil ka. Kailangan ko vulnerability mo. Some Christians are like that. In-address ni Paul, sabi niya, some people yung mga gifts tayo rito. Okay? Tingnan natin sa next slide, no? Sabi niya, these gifts are very, very important. Minsan sabi ni Paul, kailangan natin unawain, sabi niya, love that is indispensable, that should be the central priority of operations ng ating church. Gusto po sabihin sa inyo na, 3 commentaries po ginamit ko dito. Matthew Henry is number, with seminaries love him. Matthew Henry, di ba napaka-respected po niya. Sabi niya, ang love dito is also synonymous with charity. Ang Greek word po ng charity, charis. Ang charity, charis. Ang charis, generosity po. Ang charis, charity, is also the same as generosity. Mapagbigay, usang loob na pagbigay, hindi napipilitan, joyful. When you give to God, that's God's word. That's charity. Hindi kayo parang kahit 10%. You give more than that because of your charitable work, because of your love, because of the agape love that translates to you. So, nangyari yung mga bagay nito. Sa counseling po, the first C in counseling is confidentiality. Hindi mo kinukwento yung detalye ng lumalapit sa counseling. Pangalawa po sa ethics po namin, benevolence. Ano yung benevolence? Like, alam mo ng benevolence? Isinasaalang-alang mo yung welfare ng client mo. Halimbawa, you're a pastor, you're a cell leader. Kapag may nakikipag-usap sa'yo, may naiisip mo na, ano yung malagayan niya? Ano yung makabuti sa kanya? Hindi lagi yung sarili. Kasi kalaban mo ng self-centeredness, yung benevolence eh.
Di ba ganun tayo? Nature po natin ng pagiging selfish. Tama? Kung magsiselfie po tayo ngayon ito. Selfie po tayo, yung patingin niya, doon mo nga hanapin sarili mo, tama o tama. Ay, nakapikit ako, ulitin natin. Di maganda lahat. Hindi ulitin natin, blurred. Di ba? Minsan sa kainan, hindi yung matabang bahagi ng bangus o ng tilapia, yung unahin mo, di ba kasi hindi masarap? Selfish po tayo by nature. At kinoconfront mo ni Paul yun, sabi niya ang benevolence, yung kapasidad ng isang tao puno ng pag-ibig ng Diyos, sa alang-alang mo na yung kalagayan nito. What is it like for her? Kapag sinabi ko ito, kapag ginagawa ko na siya ito, ano kaya naging ito sa kanya? Hindi laging pasarili. Ang tawag ko dyan ay benevolent. Now, sabi ni Matthew Henry, ito po ay isang nangyayari ito kapag ikaw ay napupuno ng pag-ibig ng Panginoon. Naturally, umaabaw po siya. Sabi niya, ito yung pinaka-excellent Christian duty natin in relation to spiritual life. Ganda na excellent, ano? Pinakaganap at perfectong kapahayagan ng ating pagpintong Kristyano kapag tayo natutong magbigay sa alang-alang natin ng ating kapwa. Sabi po ng isang kasabihan, you can give without loving, but you cannot love without giving. Ulit tayo tumayo. John 3:16. For God so loved the world that He gave. Hindi ba? Dahil sa dulang pag-ibig ng Panginoon, ibinigay niya. Kaya tayo, puno tayo ng pag-ibig ng Panginoon, may kakayahan tayo magbigay. So dito walang po yung mga, Ilocano kasi ako kuripot ako, hindi ko sinabi ko. Doon tayo sa mga batang game nyo, tsaka sa mga kapampangan, yung mga talaga, pista talaga, pista tayo, puso-puso biyaya. O mga Bisaya, mga one day millionaire. Bisaya po ang nanay ko. Bukas ang kakama. Tumak-tumak na lang ninyo men, no? Tapos yung mga Ilocano, marami sila nakasusok sa mga di ba? Marami nakasuwi. Maraming ipon. Sorry, may mga Ilocano na nasabi ko lang, culture po natin sa Pilipinas siya, no? Walang issue yung mga geographical and mga practice na sabi ko lang dito, no? Generosity is a virtue ng mga totoong Kristyano kasi hindi ka pinagkukulangan ng God. Hindi ka pinagkukulangan ng God. Like ko, I have been talking since 2011 sa mga kapwa nating Pilipinabayan dito, yung mga nag-work domestico, yung mga amo nilang mga mayayaman, di ba when they die, there's so much to give, na nag-aaway-away, na pupunta sa gobyerno, nag-aaway yung mga natin ng mga, di ba what happens to them? Because we have to enjoy God's resources. You have to use them very, very mindfully. Lalo sa context ng church. Isang araw, sino magpasasabing buhay pa tayo? Next week, or the following month, etc., etc. So love is something that should be practiced in our daily. Now, very quickly daanan po natin, ano ba yung original translation? Parang i-reference po natin, yung sinasabi natin, sabi mo sa hindi siya ginagamit sa mga wedding or sa mga romantic gathering. Ano yung sinasabi yung original context ng love na love is patient, love is kind? Halimbawa, tingnan po natin yung una, no? Ano yung manifestation po nito? Love is patient. Tingnan po natin yan sa isang slide po nito. Ang pag-ibig daw ay, sabi niya, matyaga. Love is patient. No? Ang bruto po niya ay makrotini. No? Ang sa Greek word po niyan. Ang pinaka-essence po nito ay, ito yung kapasidad ng isang tao na magtiis kahit siya ay binubuyo. Regulate the self. Mamayang kapag ituturo po ko sa inyong very psychological practice kapag kayo gusto mong sumabog, magalit, sumigaw, magwala. May isang nervous system reason tuturo ko sa inyo mamaya na worth trying all your life. Now, sinasabi dito ni Paul, sabi niya, kung puspos ka ng pag-ibig ng Panginoon, lumalago ka sa pag-ibig ng Panginoon, may kakayahan pigilan yung sarili. Walang puwag dito yung mga prakta. Okay? Personality, no, sabi ni Paul, that's not an excuse. Lumaki po ako nito, straightforward po. Walang sinasabing gano'n ng Biblia. Okay? No. Sinasabi ng Biblia, kung puspos ka ng pag-ibig ng Panginoon, nanatid sa pag-ibig ng Panginoon, may kakayahan kang magpigilan yung sarili. I-regulate ang sarili. Okay? Pangalawang kindness. Ang tagal po ng kindness ay kabaitan. Hindi ba? Kabaitan. Yung bountiful, masagana. No? Hindi napipilitan. Gusto ko sa portion ng kindness po dito actually, humahanap siya ng pagkakataon o practice yung kanyang kabaitan. Diba? You do not wait for opportunity. You actively look for opportunity to be kind, to be generous, to be loving. Diba? Active. Hindi siya passive. I'll wait until people come to me. No, you look for opportunity. Ano may tutulong ko sa'yo? No, it's not that I can help. How can I pray with you? You look for opportunity. That's kindness. Okay? Pangatlo po ay it does not envy or jealous. No? Hindi may inggitin. Isa palang manifestation na lumalag ng Kristyano, okay? Hindi siya mapag-ibot sa kanyang kapwa.
Kinukwento ko po kay Pastora na Sir yung isang araw, ano, kasi nag-usap po kami sa family day natin. Ako siya po nag-iiwa po ng mga sibuyas at mga patatas. Ay, just sabi ko, alam mo Pastora, biyaya ng Panginoon, kami magkakapatid po kami magkakapatid, wala akong maaalala na kami nag-away-away. Wala akong mag-aawayan, wala na akong binyaman, wala na lupang mamanahin. No? Dahil ko lang, kami sa hirap, nanay ko ay taga-Leyte, waray-waray, matapang ba, yung mga patay kong patay. Matatay ko ng taga-Nueva pero hindi siya Ilocano. No, hindi siya Ilocano. Tagalog po kami, North and South. Pero alam ko lang, lumay po kami sa pagmamahalan. Kasi pag may isang pumali sa amin, damay lang. Di ba ganyan po tayo noon? Pag may isang nagkamali, marusa lahat, di ba? Tingting lahat, o parang ano, sinako kami lahat. Nag-believe kami sa bayabas, speaking talaga lahat. No? But we learn how to love each other and protect each other. And I guess we owe our parents na, kaya magkakapatid kayo, hindi pinag-iigitan, hindi pinagsasakitan, tutulungan kayo, nagkamayan kayo. Ako po, in my years po na kahit mo yung, nagkaroon po ako ng 3 girlfriends before, pero yung pagpapakasal, yung getting married, sabi ko, I enjoyed my life because even now, I care for my brothers and sisters. Mahal na mahal ko po sila. Sobra po sila talagang pinagmamalasakitan ko na whatever may happen, family ko sila at pinagkamali si Lord, sila yung aking mga kapatid ako ng kanila, kuya din naman. So, sa church po natin, magkano bayad dito? Thank you. So, di ba sa Bible din, parang rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. Ay, buti pa siya nakabilin ng kotse, nakabilin ng motor. Dapat motor din ako. Hindi ka marunong mag-drive, parang mag-motor. Uy, man, magsisisa na ganito, nakabigan sila ng nagpunta sila sa Switzerland. Ayaw, ganun tayo sa Switzerland. No? Hanggang dyan ako sa Isinuga, sa Poland na mo dinadala, hindi mo dinadala sa no? Yung minsan yung pag-ibon na parang, di ba kung makatuloy ng mga, buti pa sila. Di ba? Correct. Di ba? Sana all, di ba? Naku, lubay-lubay natin yung sana all na yan. May mga tao talaga na hindi magaling magsilip ng pera, tulad ng mga Ilocano. Na yung mga Batanggay at saka mga waray-waray talaga, splurge talaga, hindi na patang magagalit ka. Kasi talagang bongga talaga akong bongga. No offense, joke lang po yung ano yan, mas sabi ko na yan. Okay? Diba? Sabi ni Paul sa Philippians 2, sabi niya, I have learned a very secret of godliness. Ano yun? No? Being grateful and being contented. Remember si Paul, he was rich, galing sa mayamang pamilya, he was a Gentile. Sabi na, nasa ko maraming masagana, nag-aral ako, may privilege ako. Pero kung naging missionary, after yung Acts 9 sa road to Damascus, talagang nais mo yung buhay ng sakripisyo. He began to make tent, di ba? Tumatayin siya ng mga tent, sabi niya, alam ko na kung feeling na ako yumaman, at salot ako sa ganito, pero isang bagay na God has taught me, learning how to be content and grateful. Naiwasan yung pagiging naiingitin. Ano ba? Yung boast, hindi mayabang. It's not boast, no? Hindi siya parang, alam niyo, swelling, parang namamaga ka na sa mga bagay na parang, ipagmayabang mo. You know, alam ko lang, itong boast ko, ay kailangan sa pagiging matayog na, di ba, remember yung prideful people? Di ba, alam niyo, parang God opposes the proud, but gives grace to the humble. If there is one virtue that God, through Paul, taught about the Christians sa Philippi, remember yung Philippi? Alam mo, Philippi, sobrang gusto ko rin ito. Bakit? Ito lang yung church na binless ni Paul ng financial provision or resources. Bakit? Andiyan yung Philippians 4:19. Na hindi niya inulit sa ibang mga churches, not even sa Corinth na mayaman. Hindi inulit ito, halimbawa sa may mayaman na church dito. Ephesus perhaps, no? Pero hindi niya inulit. Bakit? Kasi yung maliit na church po sa Philippi, house church po na ito, sila lang yung faithful sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Faithful sa pagsuporta kay Quezon bilang pastor at missionary. And if my God will supply all your needs. Kaya hindi mo natin siya pwedeng gawin kung hindi ka naman nagka-tithes. My God will supply all your needs, sister. In Jesus' name. Pero hindi eh. Kung context po ginamit ni Paul doon, kasi faithful siya sa gawain ng Panginoon. Hindi siya nagkukulang sa tithes and offering and commitment. At binibless yung pastor. Kasi yun po talaga context doon eh. So next ang gamitin natin, ayun pala yun. Yun pala yun. So for you to be blessed, sinasabi na sa scripture, sabi ni Paul, you have to be faithful sa gawain ng Panginoon. Huwag tayo mga kuripot sa gawain ng Diyos. Kasi secret siya eh. One of the secrets actually, no? One of the secrets. Iba naman talaga yun. Eh bakit paso yung mga kapitbahay namin, may kotse, may lupa, may man, sa McDonald's, may mga tao talagang masikap lang. Matyaga. Magaling mag-manage ang pera. Hindi sila bulagsak. Nag-aaral sila, nag-give sa maraming opportunity, maraming contacts. Kung may minan, that's why they are blessed. Pero some people, sa context po ng ministry, sabi ni Paul, that's one spiritual and biblical way how to be blessed. Being
faithful to God's ministry. Ano pa? Ano ba sabi dito? It is not arrogant. Alam mo yung arrogant? Magaspang ang ugali. Kung puno ka ng pag-ibig ng Panginoon, kung ikaw lumalago sa church na ito, okay? Dapat yung pagsasalita natin, seasoned with love, seasoned with salt. No? Hindi pagmumukhang bibig niya, patay ka kasi parang kaliwaan yung mga tayo. Hindi madaling tao kilala eh. No? Yung pagmumukhang bibig, patay ka talaga. No? Tapos yung yung parang, yung masakit. Alam mo, mas okay pumasok to, kaya masambal kasi gagawin yung mamumuga. Di ba? Yung mga ipasa. Pero pag nakatanggap ka ng isang salita na hindi pinag-isipan, di ba? Habang buhay mo nakalala yun. Di ba? So love is not arrogant, hindi magaspang pag-uugali. Ang sinasabi ko lang po dito, some of us may be struggling from this. Pero sinasabi ko, God is in a serious business of transforming you and me to be conformed to the Son Jesus Christ. Diba? Ikaw at ako hindi nilulubayan ng Panginoon para pagbuhin araw-araw, para maging wangin sa Kristo sa isip, salita at sa gawa. Alam ko, kung sa atin dito sa ano pa? It does not dishonor others. Hindi na mamaliit. No? Hindi yan pinopromote yung kanyang sarili. Alam niyo po, isang pong komentaryo din dito. These people may be leading to para magkalik po siya ng evident, yung mga taong insecure. Alam niyo po psychology ng mga taong insecure? Psychology tayo 101. Yung mga taong insecure, sisiraan yung mga tao sa kanyang paligid para siya yung tumaas. Are you getting the point? Para maging bida siya, magsasalita siya ng mga bagay na pangit sa mga tao sa church para siya maging bida. Buti ka pa, sisiro ka, buti na ikaw, faithful ka, buti ikaw, generous ka, buti pa ikaw, lagi nasa gawain. No? Mag-ingat po tayo sa mga taong gano'n. When they speak negatively about other people, humanda kasi hindi ka acceptable. That person may be struggling with insecurity. And that people needs help. That person needs help. So, love, the love of God that translates sa atin, it allows us to be gentle, parang honoring of his other. Then, hindi siya makasarili. Wala po yan. Hindi lagi yung sarili kanya iniisip. Hindi hinihintay na i-promote ng kanyang sarili o parang self-conceit. Diba? Remember the benevolence? Kalutong po niya. Iniisip yung kapakanan ng iba. Ano ba? Masabi natin dito sa susunod mga talata sa Biblia. Then love is, let me just got that. You know Max Lucado? Napakarami niya po. Favorite po siya. Okay? Madalas po siya nagpupunta sa Brazil. Ang capital po ng Brazil ay Rio de Janeiro. Okay? Si Max Lucado po, lagi po siyang ang Brazil po, hindi po #1 Catholic in the world. Unfortunately, not Rome, not Italy. Brazil, ang #1 Catholic country. Okay? So he goes there as a missionary. Nag-hold po siya ng mga conferences sa mga evangelistic churches at evangelical churches at mga pastors, etc. Sabi niya, if one of my coming to Brazil, sabi niya, meron ako laging hotel na pinupuntan, parang dito sa may Hotel Alexander. No? Not too far, sa pagbaba naman yung hotel, there is isang bakery that offered that bakes very good bread, pastries. Sabi niya, lagi yun, bago pumunta sa conference, bago magturo, dadala ko doon to get my cappuccino. Oh, he loves cappuccino. Gusto niya ng cappuccino. Tapos yung mga bagong bake ng mga tinapay, yung mga croissant, mga cornetto. So pag yun yung bagong bake, masarap-sarap sa pangamoy. Kung kapatay siya niyan, pero habang siya yung order din sa counter, tinuturo niya kanyang paboritong tinapay, may cappuccino. Alam niya, may isang bata sa labas ng shop na yun na nakatingin sa kanya. Shirtless. Batang common. Na nakatingin sa kanya. Tinapo niya yung tingin, bumalik ulit siya. Sabi niya, Miss, can I have another bread? Sabi niya, that one, that yellowish. So, ano yung bread? Sabi niya, you will give it to that child? Sabi niya, yes, I can give it to that young boy. So, kinuha, binalot. Pagkabas si Max Lucado, dinili yung bata, maliit, okay? Ibinigay niya, at yung bata tinapay, hindi disbelief. Tumingin sa kanya. Dalikod-tingin ko, habang nakalagay ang kanyang shoulder bag, kumakagad sa kanyang cornetto, sa kanyang tinapay, sa kanyang cornetto, tumihigo. May umakap sa kanya, habang siya naglalakad, nabigyan na siya, tumigo yung kanyang kape. And that child, kasi matangkad po siya, long-legged si Max Lucado, yakap po siya. Tapos siningon siya, what can I do for you? I think it's another language. Tapos yung bata, pag-iyak na ganyan, hindi siya tinamasa, obrigado. Means thank you. Sabi niya, that scenario, that picture of a young child, maybe a passing experience, nakita mo sa mga bata doon, kasi normal yun eh. Pero sabi niya, the way how that child, express mo niya, papasalamat sa akin. Even ako yung nagtuturo, sabi niya nung araw na yun, sabi niya, hindi ko makalimutan yung authenticity ng kindness, yung reciprocity ng bata na nagpasalamat sa magandang bagay na ginawa ko para sa kanya. Sabi niya, ano ba naman impression ng tinapay?
Pero sometimes, as Christians, we have to realize there are opportunities for us to be unselfish. Isa sa alang-alang mo kapag ng ating mga kapos, sapagkat ikaw ay anak ng Diyos at alam mo na ginagamit ka ng Panginoon sa mga divine opportunities to practice loving kindness and compassion to other people. Next slide. Ito po yung sinasabi rito ng mga manifestations ng love sa ating pag-aaral. It is not easily angered, parang sinitay. Ang isa palang Kristiyano na puspos ng pag-ibig ng Panginoon, meron siyang capacity to self-regulate the self. Ang tawag po dyan sa counseling ay sa psychology ay volatility. Volatile. Mabilis mapikon, mabilis sumabog. Okay? Mamayang hapon may pupunod po sa inyo dito parang therapy. Sapagkat yung mga Kristiyano, ang kanilang weakness po, reactive sila. Mabilis silang mapikon. Mabilis silang mag-respond. Mababa sila sa self-regulation nito. And it keeps no record of wrong. Sabi ni Paul, ang isang tao puno-puno ng pag-ibig ng Panginoon, ginagamit dapat sa church, hindi ka magaling pag maging istorya. Ibig sabihin, nangyari na siya, huwag mo na babalik-balikan hanggang maaari. The damage has been done. It's parang water under the bridge. Dumaan na siya. No? Huwag mo na binabalik. Kasi the more inaalala natin, binabalikan natin, hindi tayo makamove on. Hindi tayo makamove forward. Nangyari na siya. Pero alam niyo po, ang lecture ko po ito sa Tuesday sa Firenze. When you forgive, it does not necessarily mean you forget. Pag naalala mo, pero hindi na ganun intensity ng sakit na naidulog sa iyo. Okay? It's normal. Because alam niyo po ba, the human brain is capable of storing 2.5 million gigabytes. Yes. Average brain. Basta yun yung hindi ginagamit, no? Kasi tinapong lang, no? Basta yun hindi ginagamit, hindi pinagyayaman. Nag-shrink na lang yan pag kayo mga na. 70, 70 na. So, sayang yung mga memories. So, ang average brain, sabi ko naman doon sa height is 2.5 million gigabytes. So, lahat naalala natin. Alam niyo po bang our skin has memory also? Naalala natin. Di ba yung napasok? Ano ba yung experience? Yung mga bata po namin na na-rape, halimbawa yung nasala. Yung mga young people, mga bata, halimbawa, teenagers, yung mga attached issues, na pag ginawa ko sa siguro, mapipigla sila. Kasi, yung sila yung unang i-abuse, hawakan sa bewang, naalala nila, pag ginawa ko sila sa siguro, may bigla sila sa balikan. Ito kasi sila madalas sinahawakan eh. Kaya minsan sa lecture ko, kung hawakan mo nga yung sigo ng katabi mo, pag pumalag yan, may tayo siya ba? Because the skin has memories. The skin has memories. Hindi lang naaalala niya. Like muscles have memories. Sa mga kumakanta po sa praise and worship, naalala yung proper diaphragmatic singing. Hindi yung mga kundi lumalabas na at mga throaty lang, mga nasal na alam natin the diaphragm remembers how to sing very well. Para naka-play, so hindi mga parang latang ginugupit. Sorry. Ganito sila. Isa naman yung mga soprano parang kinukurot na puting. Nasakit sa tenga. Yung mga maliliit na mga pusang kinukurot. That's not delight in evil. Pag alam mong mali. Hindi ba? I pray. Naku, sa lugar po namin, parang yung mga naninisan ko, anak ko nagbumura na. Tuwang-tuwa pa. Di ba? Galing mag-sex pa. Yung mga tuwang-tuwa pa. Eh, problema lalaki. Di ba? Galing mag-model. Lalaki anak niya. Tuwang-tuwa pa. Uy, Ginoo. Di ba? Alam natin, tayo, well, should not do it. That's why the topic is an salt and light of the earth. Di ba? Tayo nagpapunan po ng saltiness, liwanag, in this dark and perverted world. No? Sabi ng ng Philippians chapter 2 niya. Ano pa? It rejoices with the truth. Alam mo ibig sabihin ng truth. Ibig sabihin, yung truth ito reference mo to Jesus being the truth. Remember John 14:6. Can you recite that? John 14:6. 1, 2, 3, recite. Hula. Jesus said. Jesus said. Ready? 1, 2, recite. Jesus said, I am the light and the light. No one comes to the Father except through me. Sabi po ng dalawang komentary sa reference natin dito. Hindi sinasabi ni Paul dito, you rejoice when you are with the Lord. No? Kapag kami mga quiet, you're very happy, you're very contented. Wherever God is, there is truth. No? Hindi ka magbibigay kung nasa ng totohanan dala ni Jesus. Hindi yung worldly wisdom. Hindi sinasabi sabi ng science, sabi ng hindi. What does the Bible say? What does Jesus say about this? And you become faithful to that. You stick to the truth because you are a child of God. In fact, it bears and endures all things. Ito na po ng endurance.
Dadagdag na po ng endurance. Kung sabihin, parang siyang patient din, pero nanatili ka, kahit parang pinoprovoke ka, parang challenge ka, no? Na hindi ka nabubulag-bulagan sa mga gawa ng masama, pero hindi mo rin kinakalimutan na ang habag ng biyaya ng Diyos ay sumasagal. Magkaiba ang grace and mercy. Lagi na po yun, di ba? Ang kanina pinag-uusapan natin yung mercy, na yung mercy ng God for today, May 25, last Sunday of May, sapat yan para to go through mga ating tendency magkasala, makapagsalita ng mga hindi maganda, sapat yung habag ng Panginoon. Yung mercy, yung grace naman, biyaya, hindi ka dapat i-bless, pero pinibless ka. Nakatayo ako sa inyo because of God's grace. Kinukwento kay Isel kanina, meron akong mild palpitation kanina because of the 2 cups of coffee that I had. Plus, because pinakain kami kahapon, hindi pa ng napakarami, hindi pa ako nagtunawa, nagsasabay, at yung problema sa PowerPoint kanina, alam mo yung 3 issue, sabi ko, I'm aware that my body is responding differently. Sabi ko sa kanya na, pray with me. You know what I mean? You know what happens? So nilalagyan ko yun in my head, in my heart, sabi ko, I will stand. So tatayo ko Panginoon sa harapan, first time ko ito, tatayo ko by God's grace. Di ba? Nakaupo po kayo. Praise ng God, nakapunin kayo God's grace. Can you imagine mga pipit, mga bingin? Di ba? Yung mga tuloy, mga nakakita na ano. Di ba? Nakapala ko na grace ng God yan. Di ba? Lahat sa pagkakain tayo, nakita ko nagkakain na sa likod, nakita tayo tapos, no? Grace ng God. May panlasa tayo na makaalat, matamis, mapakla, masarap. Di ba? Grace ng God. Kailangan mo naman natin binibigyan tayo ng God. It is something worth celebrating. Di ba? And the grace of God enables us to bear. Yan tayo po sa ating mga interpersonal relationship. Imperfect po tayo. For example, tayo po ngayon 50. There are 50 different personalities in this world right now. Eh bakit nangyayari? Bakit iba tayo ng personality, ibang background, ibang lengguwahe, iba tayo ng mga pinagdaanan? God is making things up because the grace of God abounds in this church. Babalik pa tayo sa grace of God. The reason bakit nag-exist ang Padua in the last 30 years or so. The grace of God holds all people together. The grace of God allows you to have laboros and sidelines and good employers and traveling mercies and all and good health. Taking care. The grace of God looks after your family in the Philippines. Di ba? Sabi ni Paul, allow the church to settle on God's grace. Yun ang sinasabi dito ni Paul. And that allows us to, by the way, si Bill Gadsden. Purpose to live in life. Who's that again, Pastor? Rick Warren. Remember sa fellowship, pangalawang purpose po ng church natin, fellowship, word fellowship. You were formed for God's family. Sabi niya, problema, magkaroon pa tayong personality. Sabi niya, dapat nakarami tayong EGR. Remember that EGR? Ibig sabihin ng EGR? Extra grace required. Extra grace required. O huwag ka magagalit sa akin, sister. Huwag ka magalit sa akin, grace upon grace. Eh nakagalit ka kasi. Okay, palagpasin niya. Huminga ka ng malalim, grace upon. Sabi nga ni Rick Warren, dapat na may mga karatula tayo sa ating mga noon lagi pagpunta tayo sa church. PBS ito na. Ibig sabihin na, please be patient. God is not finished with me yet. Ano ko? Hindi pa tapos sa akin si God. Magagalit na sa basta. Extra grace required. Be patient with me. God is not finished with me yet. Just like He's not finished with you just yet. Diba? Grace. Grace in our relationship. Okay. By the way, talking about si Socrates. No. Ang disciple ni Socrates ay sino? Plato. And then pagkatapos si Plato, meron siyang disciple. Ang pangalan si letter A. Aristotle. Okay. Sila yung father of ancient philosophy. Bakit yung mga philosophy yung panagalan dahil po sa kanila. Alam niyo ba na pagkasab, you know si Socrates, he's very, alam niyo ba na siya ay very silent personality? Yung tranquila. Ano siya? Observant siya. Okay? Nakapag-asawa siya ng dalahilang babae. Kaya, no? Kung kayo yung mga single pa, huwag na huwag yung mga talakitok ng mga babae, yung mga dalahira, yung mga maingay, hindi kailangan ng megaphone. Masarap ang buhay pag tahimik ang asawa. Masarap ang buhay, payapa ang buhay kung tahimik ang mga asawa. Nakapag-asawa siya ng very strong personality. But kung kita ko rin yung psychology, nagko-compliment sila. Kung passive at very silent si Socrates, kasi thinker siya eh. Ang sabi niya, ang wisdom nakukuha sa pananahimik. Hindi ka galing ko ng para mag-ilay. Kapag ang ilaw ay malugong, ito ay mababa. Diba? Silent waters run deep. Ano yan? Nakapag-asawa siya. In fact, sabi niya, ni Socrates, sabi niya, napagtanto ko sa buhay ko, 3 ang pinakamatinding problema ko. Number 1, sabi niya,
Hirap ang pag-memorize ng language. Philosopher, develop sa language. Pangalawa, sabi niya, abject poverty. Sobrang kahirapan. Pangatlo, magkaroon ka ng mahingi na asawa. Sabi niya, in the course of time, because of wisdom, number one, sabi niya, language, para ma-overcome, kailangan mo ng diligence. Aral mabuti. Tutong extra aral ka. Memorize, and you learn and you keep reading. Mag-overcome mo yun. Matutunan mo ng language. Pangalawa, sabi niya, yung poverty, sabi niya, magtitipid ka. Magsisilog ka. Okay? Hindi ka laging, learn from the Ilocanos. Okay? At this sabi niya, go to the Philippines and live in the Ilocanos and you will prosper. Okay? Sabi niya, pangatlo, magawin, sabi, hindi ko pa alam paano sa solusyon. Paano magiging hawaking buhay? In fact, araw-araw sinasabi ng kanyang asawa, ano ka ba naman? Isip ka ng isip, basa ng basa. Lumabas ka, magtrabaho ka, maghanap ka ng extra. Huwag ka mo hindi makabayong araw. Yan, araw-araw ng kanyang asawa. Pangalang asawa niya, Santipe. Okay? Now, isang araw, samantalang siya isang Saturday after ba, talang ministry yan, mga pastor, di ba, practice, whenever dumating yung mga disciples, hindi ko lang kung nandiyan si Plato, habang siya nagtuturo, maingay yung kanyang asawa, ano ba naman, di pa nahalukay, hindi pa nauna ba yung bias, etc. Hindi natin tinag si Socrates, etc. Ang ginawa ng dalailang asawa niya, kumuha ng isang papangan na may tubig na malamig, ibinuhos kung saan nakaupo, nagtuturo si Socrates, at talagang kitang-kita naman paano yung tubig na malamig, bumabas sa kanyang mahabang buhok na kulot, bumabas sa kanyang mga beard, kanyang damit, nabasa siya. Pagkatapos punasan ni Socrates, makaganyan ang kanyang asawa, habang tuwang-tuwa, naging na reaction, pinunasan ang mukha ni Socrates, sabi niya, sabi niya, hindi ba't mainam lang pagkatapos ng maingay ng kuloy, magkakaroon ng ulan? Gawin pa siya ng wisdom. Lalong na-issue kanyang asawa. Nagpalakpakan yung mga estudyante. Alipong story, maagap namatay si Santipe sa sama ng loob. Sakit sa puso, pinapaniwalang ng kanya, kinamatay. Sakit sa puso kasi yung kanyang asawa, relax lang. Namatay po siya sakit sa puso. Praise God. At nabuhay ng masaya. Si Socrates, hindi siya rin ng asawa. Pag-ibig. Okay? Sige, next slide. Tingnan natin. No? And then last but not least, sa verse 8, love believes all things, hopes in all things, always trusts, always hopes, and always perseveres. Gusto ko paano dinapos ni Paul ito. Ang pag-ibig ng Diyos sa sumasa atin, sabi niya, may kakayahan tayong umasa, may kakayahan tayong magtiwala. No? Umasa tayo sa kapangyarihan ng Panginoon, magtiyaga tayo sa yung karunungan ng Panginoon, ginaganyan tayo para makita to trace the handprints of God. To believe that God is sovereign. God is causing all things to happen. Romans 8, remember niyo po yan? At kung talking about ito na sa next slide po natin, makikita po natin yung parang sa Hebrews, naalala niyo po yan? Yung faith is the substance of things hoped for. So nga sa next slide, yung mga bagay na, but the verse 8, sinabi rin ni Paul dyan, din tinapos na sabi niya, the temporary and eternal essence of love. So, basahin nga po natin na sabay-sabay. 1, 2, 3, read. Tapos ang kakayahan magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Tigil rin ang kakayahan magsalita sa Pilipos ng kasulatan. Ulit ang pag-ibig ng katapusan. Ang reference po niyan, dating ang panahon, hindi na kaya mag-speak in tongues. Dating ang panahon, hindi na kaya makapagkita ng mga mysteries at mga visions. Dating ang panahon, wala kang pera para pagmayabang na ikaw ay mayaman, etc. Dating ang panahon, wala kang pwede pagmalaki na you can go for your bodies to be burned, etc. Matatapos yan. Pero sabi ni Paul, ang pinakahuling sukatan ng ating itong pagiging siyang tagad ni Kristo, yung kapasidad natin ng umibig at pahintulutan ng pag-ibig ng Diyos na nalalagay sa ating parang ng pamumuhay at pagtataguin sa iglesia. Ganda nun. If there's one thing that we can bring us, we can bring to eternity, yung pag-ibig. Kakayahan natin ng pag-ibig. Una, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. At pagmamalasakit at pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Ganun kasimple yan. And the church is operating sa ganun mga capacities. Sige sa next slide, para kung nag-interest of time, itong pinag-usapan natin ng pag-ibig, nalaghala po, naging talk of the town po si Demi Otedola. Sa script po niya, siya po ay nag-try isang philanthropist na nagsimula po sa Nigeria. Ngayon po 64 years old na siya, o 65. Matanda kayo basta sa kanya. Naging sikat-sikat po siya. Alin po sa tatlong money ang nalagay sa Forbes magazine, Manny Villar, Manny Pangilinan, at Manny Pacquiao. Very good. Sabi, alin nalagay dito sino ba yung nalagay dito sa Philippines?
Kinikilala niya po yung mga global leaders na mayroong impact sa improvement ng ating society. Nalagay po siya rito sometime years ago sapagkat nung panahon po nagkakaroon ng krisis sa Middle East at Europe, ano po siya, petroleum god po kasi siya eh. Actually, isabihin, ang kanyang negosyo ay pagpalagay ng mga petroleum. Isabihin, power engine to runs the engines at the airplanes, etc. Nagkaroon po ng scarcity noon sa Middle East. Alam naman, ang Iraq, ang Iran, yan dapat ang maraming, di ba, ang reserves. Unfortunately, nahirapan sa pag-drill. Marami siyang reserves. He became known kasi sininop niya yan, nag-supply sa US and Canada, even China, at ang pinakasikat niya pong business ngayon ay cruise. Mediterranean cruise, etc. He was so rich. That's why he was published. Now, there is a local TV station, radio station, word po, dun po sa Kenya, sa Nigeria, Nairobi, Kenya pala yun. And then, kinahintulutan niya na pag-picture siya, so sikat siya ng konti, pero hindi na siya actor dito. By the way, he's married and had 3 kids. Sabi niya, sir, meron po tayong 30-minute program. Sabi po nung kaya salamat po sa pagtulad po ninyo. Then 3 questions lang to air. Sana maka-inspire po now that you're being featured sa Pulse Magazine. Sabi niya, first question, sir, sabi niya, you're very rich, you're very affluent, sabi niya, philanthropist, sumutulong ko po na ganyan, you're helping some businessmen around Africa and Europe and Middle East. Sabi niya, what is one thing that you would like to leave the listeners po sa mga oras po ito? Ano yung mga lessons, sabi niya, you know what I learned, what I can tell them? Sabi niya, lahat ng bagay na meron ka, dating pag mawawala din yan. Either sila kakalawangin, mananakaw, malulusaw. Sabi niya, realize things are temporary. Regardless of how rich you may iwanan mo rin siya. Is that so? Tapos di parang, that's very good to hear coming from you, sir. Sabi ng matalinong angkor na babae. Sabi niya, sir, sabi niya, you are 62, blah, 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 you're past your age, you should be retiring. Sabi niya, how do you want to be remembered as a person? Sabi niya, that's a very good question. Sabi niya, if I want to be remembered before I die, I want to be remembered as a faithful husband and a loving father. That's it. Gusto ko maalala ko ng tao, pag ako'y nasa trabaho, maalala ko naging matapat ako sa aking asawa. Hindi ako tabingin sa mga sexual pleasure kung hindi ko asawa. At sabi niya, maalala ko na aking tatlong anak, my father may be very, very busy, but he really spends time with us. Loving siya. He provides for all our needs. Tapos nanahimik yung radio host para ginagawa ko rin, nanahimik. Bibitiri ako. Sabi niya, kung importante sa buhay natin relationship after all. Sabi niya, my last question for you, sir, sabi niya, if there's one unforgettable thing that you can remember before you die, what would that be? Nag-isip, sabi niya, wait, let me think. Sabi niya, sabi niya, I remember, I have a friend. Actually, he belongs to evangelical church dito sa Nigeria. Sabi niya, since high school, college, magpag-ibigan kami niyan. At talagang nagkukontakan kami, etc. Hanggang sa akin nag-bless. Sabi niya, not so long ago, sabi niya, nagkaroon sila ng project sa mga rural communities sa mga bundok. Sabi niya, ito ay makalimutan ng mga tao, may mga balat, mga teenagers at mga young adolescents na mga may polio. Kasi nung panahon na yun, may sakit talaga na yung epidemya. Yung mga tao hindi nakakalakad. Kailangan din ng musik kasi yung mga saklay po nila, mga kahoy na improvise sa tumutusok sa mga pilikiri, hindi nakakalakad ng maayos sapagkat yung lumilit na ganun mga legs. Sabi niya, sulisit sa akin, sabi niya, Femi, sabi niya, my friend, sabi niya, can you possibly donate at least 100 wheelchair? Sabi niya, sige, canvas mo. Sabi daw ni Femi, what is 100 wheelchair to my well? Ano ba nagsamda ang mga wheelchair? Sabi niya, kahit gawin 200, 300 yun, kaya ibigay. But because he is a friend, sabi niya, nag-issue ako ng blank check. Pinadala ko sa kanya, at gratefully ako yung sabi, salamat, I received the blank check. I will purchase at least 100 wheelchair for the sake of this mga unfortunate children. But sabi niya, 2 days before the event of the giving away of the wheelchairs, tumawag ulit yung aking kaibigan. Sabi niya, Femi, I got this call from the Lord. Sabi niya, I got this phone call from the Lord. Sabi niya, would it be possible for you to show up sa event kung saan i-distribute yung mga wheelchairs na ito? Sabi niya, alam mo naman gano'n ako ka-busy, kaibigan. I have so much meetings to attend today. Sabi niya, but I'll try my best effort. Pero sabi niya, pagkatang maghapon the following day, hindi naman niya sa isip, there must be something about that opportunity na parang hindi ko kaya tanggihan. Sabi, dumating yung araw na yun. Sabi niya, wait, maraming appointments. Pero sabi niya,
I had my mga drivers at mga staff came with me. Sabi niya, sige ka pumunta roon sa kung saan. Sabi niya, napakainit ng lugar, mga tent lamang, pag-udibis ng mga pagkain, mga pack lunch, sabi niya, at halos matatapos na yung pang 97 na binibigay ng wheelchair. At dumating ko, sabi, pinigil na aking kaibigan yung gusto. Sabi niya, gusto ko sabihin sa inyo ng donor ng ating mga wheelchair toy, eto ang aking kaibigan, si Femi Otidola. Nagpalakpakan yung mga tao, and then yung mga pang 98, 1900, siyang distribute sa mga batang ito, tuwang-tuwang na ng mukha. So, ang ibang kulay puti na kitala nila noon, yung mga ngipin nila. Sapagkat yung mga mata, yung mga puti lang ng sklera at yung mga ngipin nila. Then natapos na, nililipitan sila ng mga bata. Habang siya pupunta sa kanyang limousine, hinatid ng kanyang kaibigan, may bumubo sa kanya sa likod. Isang batang tuwang-tuwang laruin ng wheelchair at napakabilog sa aray. Nasaktan siya, sabi, ouch! Sabi niya, is there anything that I can do for you? Sa kanilang lingwahe, may mga bagay pa akong pwedeng gawin sa iyo. Hinawakan siya sa pilit ng kakamay ng batang ito. Sabi niya, no. Sabi niya, I just want to remember your face. Sabi niya, because if I die, when I die, if I get to see you in heaven, I will thank you. Pag ako'y mamamatay, sakali magkita tayo sa langit, sisiguraduhin ko, papasalamatan kita. Sabi niya, that encounter has changed my life even now. I speak to you. Sometimes, the world that we live in needs Christians like you and me who will practice on biblical love that translates in us and through us because God is very serious about you in His church. Siguro ang ating buhay, ang ating buhay dito sa lupa, dito sa Palabaw, kung saan tayo ginagamit ng tulad ng Panginoon, ayon sa kanyang biyaya, no? Ay masusukat ayon sa pag-ibig muna sa Panginoon, love for God first and foremost, okay? At sa mga tao bilang ng Diyos, sa ating mga kapwa. At ang uri ng pag-ibig at pagturing sa iba ay resulta ng ating ugnayan sa ating mga. It's a reflection of the kind of love that we receive from God. I have two proposals po. Matapos na po at mag-pray na po tayo. Dalawang proposal po para i-practice po natin throughout this week. Number one, alin sa mga virtue, kasanayan sa pag-ibig, no? Ang higit mong dapat pag-ibayuhin ngayong mga araw na ito, alin dito yung kailangan ng pag-ubod? Ano yung mga kailangan ng i-enhance pa? Paganda yun, ito hindi kailangan mo ng extra work. Pangalawa, pray to God. Okay, Femi Otidola, kay Max Lucado, alam nila may dumating talagang opportunity. Let's try to apply this week. Lord, I want to apply what I learned this Sunday. I want to have a divine opportunity to whom or to what situation where I can practice love this week. Isa mo tayong lali, baka nasa church lang yan. Baka nandito lang yan. Yung sa inyo, baka sa trabaho, sa laboro, kapitbahay, classmates sa eskwelahan, kasamahan sa office. Basta you have to pray to God. Test God. I challenge you. Test God. Lord, I really want to make it happen. I just want, if I actively seek an opportunity to practice love. Maybe inside the church or outside the church. Pero you have, siguro ang testimony next Sunday, bagong hindi ka nalaman dito. God gave me a divine opportunity. Pwede bang gawin testimony? Wala po kasama dito, pero aadan natin mga pastors, Maybe that's the content of our testimony. Okay? I encountered a divine opportunity this week and I practiced this. Isa natin interesting. Baka asawa ka yan, anak, malugang, ganan, hapo. I don't know about you. God is very serious about it. Let's practice that this week. Shall we bow our heads and let's pray? Our God of love, we continue to humble ourselves before you, being our divine teacher, who never ceases to grant us mercy and grace to understand and hear you, and touch us in a very special way as to where we are sa our spiritual and personal walk with you. Thank you, God, because you are the help of all things. You are sovereign God who deserves the glory and the honor for all the things that you have revealed to us this very morning. At salamat, God, ang Santo Espiritu ko ang patuloy na maglalakip, mag-iingat, at maggaganap po sa amin magkaroon ng sapat at aktibong kapahayagan at sa pamumuhay ng mga tutunan po namin mula sa iyong salita. Lord, as a minister of the gospel, may I just pray for your spiritual blessings that will overtake and overwhelm this church. That then this body of Christ in the area of Palabaw, Panginoon, will be known because of its holistic love, consistent love, and manifested in so many and millions of ways possible. Lahat po ng mga lalaki na bayan kinukonsider po nilang mga sarili bilang lumalago man ng banal sa iglesyang ito, kakasangkapanin niyo po. Amen. Hindi lang po sa mga dating araw, kundi for as long as you permit, for as long as you allow this church to thrive and exist
and function according to your divine calling, magkukumit po sila, Panginoon, na magsasapamuhay po ng itong klase ito para na biblical na pamumuhay. Father, I pray that you will give us a sense of mindfulness and wisdom to identify that this is actually coming from you. At mag-respond po kami in obedience that gives us that deeper sense of happiness and joy and satisfaction that ultimately gives you the glory that you deserve. Release your choices, favor, and blessings, God. Blessing every works of their hands, guiding the steps of their feet, and satisfying the purest and God-honoring meditations of their hearts. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. And all of God's people will say, Amen. Amen.